Ba kaya? Subukan ko. Okay. Nakakuha rin sa tiyaga. Ay, bibili ba ako nito? Hey guys, good morning. Pasyalan ko lang yung bagong tanim dito. Nakapagdilig na si Anong eh. Uulitin lang niya kasi madaling matuyo. Magpapatubig si Black sa ano, sa palay. Magdamag na bukas to. Uulitin lang ulit dahil para hindi mabitin sa tubig. Ayun, medyo basa pa. Yan, kailangan na pagbagong tanim na ganyan sa okra, kailangan yung mismong tudling lang ang didiligan para hindi sumabay yung damo. So siguro itong dalawang hose na to, iiwan ko na to dito. Kukuha na lang ako ng panibago para dun sa farm 2 kasi balik-balik eh. So kailangan natin ng isa pa, isang 100 meters na D4 para hindi na balik-balik. Kasi magpapatubig na kami dun sa tatam na namin ng talong dahil ngayon, hopefully ngayon di-deliver yung ano, yung talong para makapagtanim. Patubigan namin tapos kung kakayanin makasabay tanim na. Hihintay lang tayo ng oras kasi maaga pa, sarado pa yung inuutangan yung binibila natin ng hose. So ganito yung kailangan natin. Mga 3 araw lilitaw na yan, 3-4. Ano eh, masyadong tigang tayo ngayon sa tubig, mabilis matuyo yung lupa. Tinamaan niyo okra Black ah. Sa kanila ano eh, 17 ang kilo. Eh nakakadalawang laksa sila mahigit. Tumama pa sila sa mais. You know, meron ng transmission, nakakuha pa ng motor. Tamba niya. Kaya nga eh. Kung talagang hindi ka magtsatsaga sa pagtatanim, eh, hindi ka tatama. Kaya nasabi ko lagi, nakasan lang ng loob tsaka sipag. So syempre kasamahan na rin natin ng tawag kay bossing. Black, ganito yung isasalpak mo sa transmission mo? Oo, ganyan din kalaki. Di ka? 120 lang yun. Oo, mas... yung orange RD. Yung RD. Magkano? 38.5. Pwede na. Mas mahal yung RD sa ganyan eh. Ano ko nakuha yan eh? 30... Magkano? 38? 36 ko nakuha yan eh. Mas maganda kasi yung RD. Pang ano, pang tractor ano. Oh yeah. Hindi masyadong mabigat to, sa tractor, itataob ka niyan. Oo. Magkagandahan lang dito yung pag nasa base siya, hindi na siya makatag sa ano, sa may transmission. Hindi maalog ano. Ito guys, ang sukat nito, kalahating hektarya. Ang pumasok dito halos 5 kilo, 5 kilong okra. Pero mas marami yung sa farm 2. Kasi yun 7 kilo yun, kaya lang hindi maganda yung kinalabasan, hindi maganda yung bunga. Siyam na bundle o isang laksa, pero mahina yun. Dati kalahati lang nito, kaya namin yung 2 laksa. So sana itong tanim natin na to makalusot, kasi maraming sumuko sa okrahan ngayon dahil sobrang dami ng supply. Ayun, nagpa-stable na sila. Si Black tumama ng 17 per kilo. Kaya kailangan meron tayong nakasunod. Ang okra kasi pag
tinamaan mo kahit 15, 20 per kilo, mabilis ang pera. Hindi namin binibitawan yung okra kahit na mababa, kailangan meron ka nakasunod. Bali si Anong lang ang kausap ko dito, mag-isa lang siya. Labas yung gastos, hati kami sa kita. Ngayon pag kailangan ng tao, kukuha siya ng tao, katulad niya magdidilig or magdadamo, mag-spray, pipitas. Siyempre ilalabas natin yung gastos na yon, babayaran natin yung taong kukunin niya arawan. Tapos lahat nun ikukwentahin natin, lahat ng gastos ilalabas, tapos yung kita hati kami. Sana tumama tayo kahit na 20 lang per kilo, para naman hindi talo yung pagod ni Anong. Mahusay yan sa okrahan, marami din ako natutunan sa kanya, kaya siya yung kinuha ko. Takwanda na kayo. Okay, tara sa farm 2. Sana bukas na yung bilihan natin ng isuki nating bilihan ng gamit sa farm. Pais. Anong ulam? Ayun, tahong. Sige, tingin akong tahong tsaka Gigi. Oo, yeah, partner. Bili ko ng lugaw si Hinyo. Lagyan mo sa loob. Bukas na si Suke. Okay, sana madala namin dito sa single. Ito guys, dito ko lahat binili yung mga gamit namin sa bukid. Baligay, makina, sprayer, sisuke. Pagka kulang yung pambili ko, pwede kong i-installment sa kanya. Pero ngayon siyempre maaga pa, buhay naman, kailangan nating mag-cash. Alam ko yung kinuha kong hose na puti na yun, ano yun 4.5, 100 meters di 4. Pareho ang presyo? Pareho lang. Meron kang isang buo niyan. Itim na lang yan. Oo nga, 100 meters yan. Nakuwasan yata ng meter. Magkano may bibigay sa akin? Bawas na siya. Sige, thank you. Ayan, wala nang puti. Kinuha na namin tong itim. Bawas ng 10 meters. Binigay na lang sa amin ng mura, syempre, suki. Yan ang ilagay natin sa ano nyo, yung dito, para buo, walang putol. Wala na nga 100 meters yan, pero nakuha namin ng halos kalahating presyo. Umipilipit. Ayan. Laglag nyo na dun sa ano.
Oo, para nababasa kasi yung daan namin pagpuputik. Mas mainam yung sa baba, sa kanal na lang. Ay, pitas pala ng okra ngayon, ano? Pipitasin muna namin saglit. Mm. Nag-text si Maring may 15 na daw. 15 na, okay. Mamaya natin bubuksan. Pipitas lang muna tayo ng okra. Medyo mataas na yung presyo. Ayan, masasagasaan dyan. Tsaka nagpuputik yung mga tagas-tagas. So ibababa na natin dun. Putulin mo na trek. Oh, lagyan mo na lang ng ano, reducer. Sasagasaan kasi yan eh. So habang pumipitas sila ng okra, ako magpapatubig na. Ang plano kasi namin dito, didiligan lang namin tong tudling mismo. Eh ginagamit yung diunong hose doon sa farm 1. So lalahatin na namin. Pasain na natin todo. Para sakaling dumating yung punla mamaya, pwede tayo magtanim mamayang hapon, kasi hindi namin mayayari ng isang bagsakan to. Yun o, ganda ng okra. Maganda yung bunga. Sa inyo, naghihintay lang ng magandang presyo yun. Oh. Diyan na yung punla. Madaya tong kasidling na to ha. Kailan lang nagtatanong siya ng ano sa akin eh, multicab, ngayon nakabili na siya. Oh. Madaya ka ha. Madaya ka. Kailan ka lang nagtatanong ng multicab ha. Ayun ha. Nung nagtanong ako, wala pa ako talagang pera. Ganda. Kano mo nakuha? 180. Cash? Saan mo nakuha? Bulacan po. Ganda. 180? Pintura niya. $180. Maganda yung ano niya, sir. Yung una ko nabutuan, yung ano, pintura. Oh, makinis pa ano? Makinis. Okay naman din yung ano niya, makina niya. Oo. Yung ano lang, parang may kalampag lang siya nung una. Hindi ko pa nababalik eh. Napabalik naman. Saan sa Bulacan, sa Giginto? Sa Candaba lang. Ha? Candaba lang pala. Pampanga? Ah, meron ba dyan? Candaba lang, Candaba lang.
Ayos, pwede na. Yung usual price ng ganito sir, nasa ano? 200 yan eh. 250. Oo, 200 plus. Kasi ito yung tinatawag nila na big eye. Big eye, oo. Malaki yung Mata, dito lang, oo. yung legroom niya. Hindi kagaya ng isa. Medyo masikip. Kaya Ayos. Mas malaki kasi ito kaysa sa kulong-kulong, kaysa sa tricycle. Tsaka ano, kahit sa mga putikan. Oo. Kasi ano to eh. Ano ba yun? 4x4 ba to? 4x2? 4x4. Oh, 4x4. Pwede na nga. Cash lang. Ilan tong dala mo? Yung sa'yo, 20. 20 lang. Sabi nila, sakto daw sa 20. Eh, Ilan ba? 40. Sabi niya sakto, wag na raw sa Usapan natin dito, 40. Okay lang yung kasunod niya, medyo maliit. Unahin lang namin to. Di bali, mahuhuli pa naman yun. Medyo maliit yung ano, pero ano na. Ayos lang yun, palalaki yan. Ano. Wala lakin? Hindi, maliit pa ka mo. Oo, pwede namin itanim sa ibang araw. Oo. Teka, tawagan ko muna. Kasi ibigay ko. Cash 180. Ganda, pwede na, 4x4. Kamura na si Kasidling. Yung tinatawag na big eye. Malaki yung legroom, malaki yung ano niya, headlight. Ayan yung legroom niya, oh. Manual. Wala, hindi tayo tumama ng ng presyo sa Ampalaya. Pantanim na, no? Alam natin yan. Kapag makita mo na iba, medyo may nagtip mo ng isot pa. Sobaan tayo ng isot pa. Aray. Hindi pala naintindihan. Okay. Kulitis. So unahin na lang namin tong kalahati. Next week na yung kalahati kasi yung ampalaya namin patubigin na rin. Kailangan na rin patubigan. Mahirap magmaniobra dito. Kailangan pagpasok mo dito paatras. Hindi mailiko ni Kasidling. Ba kaya? Hindi pala pa nagpagawin ko. Dito sa ano eh. Ayaw ba sir Jim? Tingnan ko nga, subukan ko. Ayaw ba malaglag ako? Hindi ko akala ko dire-dire. Akala ko nagkaroon. Hindi ko pa masyadong kabisado yung parang wala ko nakikita sir. Parang may nakaarang ba? Wala ko naman. wala. Hindi ko Dito. kasi alam kung paano ko liliko. Pag ano ba dapat? O dapat pumasok ka muna doon. Ang inisip ko, dapat papasok muna ako rito sa atras. Yung pala, sa ano pala, putol. Dito tayo. Try ko muna. Pwede pa? Nakakuha rin sa tiyaga. Okay, ang hirap. Ay, bibili ba ako nito? Pero ayos siya guys. Hindi lang natin masyadong kabisado pa.
Kasi manual to eh. Sanay tayo sa ano eh, sa matic. Ayos ah. Pwede. Pinagpraktisan eh. Bo? Ang cute eh. Oh. Ang gusto ko sana. Ay, sumabit. Di pa niya tansyado yung ano niya, yung likod niya eh. Maganda yun, yung merong canopy. Para pag may gulay, hindi nakabilad. Maapaw na. Doon ang tutok sa gitna. Doon siya mataas eh. Hindi pwede rito. Nag-i-stack lang dyan oh. Mataas siya sa gitna. Pababa doon tsaka pababa dito. Okay. Luto na yung tahong. Oh. Eh? Ano? Ang gamot? Oh. Dating yun? Mm. Gamot? Mm. Gamot saan pala yun? Walo. Baka makakalaksa mahigit ah. Ilan trek? 13? 13. Ilan yung makaraan ko yan? 8 size yan. Malaki sinulong ah. lang yun. Sumulong ng ano ah, 4 na bundle. Ano tayo? Kain po. Inuta ko na naman yung Sprite nyo. Kahit yung mga ano na. Gulimang. Sabi mo ikit.
Pwede na tayo magtanim. Tatanim sila kung magpapatuloy no sa gawi doon sa dulo. Yo, tang malalam din ang nagkabun eh. Ting malalam eh. Mga mahigit 2 tray siguro, isang ano na yan trek. Isang tudling. Eh na nakakatakot pag nagpapatubig ka, lumalabas yung mga yan, gumagapak sa binti mo yan. Ay! Siyang pa yun nandun. Sakto lang yung 20, kalahati, tapos 20 doon sa kabila. Bukas naman to. Yun sa kabila, medyo mahuhuli kasi bata pa yung punla. Siguro palalakihin muna natin ng mga 1 week or 5 days para hindi sila sabay. Okay, bukas naman. At least kahit mainit hindi sila mabibigla kasi basa yung tudling. Kahit maghapon silang mabilad, huwag lang tatama sa plastic mulch. Yun yung dahilan kung bakit nilakihan namin yung butas ng plastic mulch. Kasi pagka ito tumama dito, mainit yan, nasusunog sila. So paano? Kita ulit tayo bukas. Maraming salamat ulit. Paki-like po yung video. So again.